Magpapatawag ulit ng pagdinig ang Food and Drug Administration sa susunod na buwan para matalakay pa ng husto ang kaligtasan ng paggamit ng electronic o e-cigarettes. Ang medical community hindi pabor sa e-cigarettes dahil may nicotine pa rin ang mga ito at di pa tiyak kung walang masamang epekto sa kalusugan. Balita hatid ni Teresa Andrada. 12 taong chain smoker si Rico Robles bago siya nagdesisyong gumamit ng electronic cigarette. Hirap daw kasi siya talagang huminto at nasubukan na lahat ng alternatibong paraan gaya ng nicotine gum at patch. Pero nang simulang gumamit ng e-cigarette, ang paghahanap sa yosi unti-unti raw nabawasan. Yung baho ng hininga ko or yung mga stains sa ngipin ko laging nandun. Pero nung nag-switch ako sa vaping, wala na talaga. Nag-try ako minsan kasi nag-low battery siya. Nag-try ako bumili ulit ng regular cigarette. Then, yung lasa ko, hindi na ganun kasarap. Pero ang medical community hindi pabor sa e-cigarette. May nicotine pa rin daw kasi ito. Wala rin daw pag-aaral na magpapatunay na ligtas gamitin. Ito ang diskusyon sa unang public hearing na ipinatawag ng Food and Drug Administration na babahala ang FDA na imbis na makapagpahinto, darami pa ang maninigarilyo. Hindi rin naniniwala ang FDA sa sinabi ng Philippine E-Cigarette Industry Association o PESIA na less toxic sa katawan ang paggamit nito. Regulations like this is not negotiation. Okay. It is based on evidence and science, and we do our own risk-based assessment po. We have this compilation of scientific study. This is like 800 pages of pure science. Wala raw balak ang FDA na i-regulate ang e-cigarette at hindi rin ito i-rehistro bilang health product. Kaya pangamba ng medical community na baka kabataan na maging target ng e-cigar dahil sa packaging na may flavor tulad ng apple at bubblegum. At baka maaari maabuso at gumawa na lang ng kung ano-anong kemikal na maaaring magdulot sa kanila ng kapahamakan. It's a device in which you can actually put anything there without any restriction at all if it is not regulated. For example, how sure are we that in night parties, your kids will not actually use liquid shabu or methamphetamine? Pero sabi ng Vapers Association of the Philippines na nagbebenta ng e-cigarettes, handa silang makipagtulungan sa pamahalaan para mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Pabor silang ma-regulate ang e-cigarette pati liquids para matiyak na yung mula lang sa lehitimong manufacturers ang gagamitin. We are not against regulation. In fact, we are pleading the government to help us regulate this. They are on the streets right now. They are being sold in recto sa bangketa and we cannot control it. Our friends from PCA are trying very hard to control the illegal sale of electronic cigarettes, but they are actually trying with no success. Sa susunod na buwan, muling magpapatawag ng pagdinig ang FDA para lalo pang matalakay ng husto ang issue. Teresa Andrada, GMA News.